Ayan! Hello, good afternoon, good morning, good evening kung saan man po kayo nanonood ngayon. Welcome to our Friday Praise Story, episode 151. Yes, pang 151 na po ang episode natin. It's been a long journey for every one of us here, and we are so happy that you are currently watching our live. This is currently live on our Facebook page, The Bookkeeper Secret Academy, and it will be you can tune in on YouTube as well. So if you're gonna be watching this on a replay later on, please type in hashtag Team Replay so we would know na nanood kayo ng replay. Otherwise, if you're watching this on live right now, please comment hashtag Team Live. And right now, please tag in your friends, batchmates, classmates, kapitbahay na gusto mag-virtual bookkeeping, di ba, kapatid, tita, tito, pamangkin, itag nyo na po sila dahil ito ay isang magandang pagkakataon para makarinig ng isang nakaka-inspire na story ng dating aspiring virtual bookkeeper ay ngayon may actual experience na po sa bookkeeping. So, ayan, before ko ipakilala sa inyo ang ating special guest, of course, I'd like to begin this with telling you that gratitude is like a muscle. The more we use it, the stronger it becomes. The more we choose thankfulness, the easier it gets, and the more blessings we begin to notice all around us. So this afternoon, let's flex those gratitude muscles together and celebrate the wins, the lessons, and the stories that remind us why this journey is worth it. Hello, my name is LG and I am your host for today. And let me introduce you to our guest for this afternoon. Pero before yan, gusto ko makita sino pa dito yung mga full-time mom. Ayan, kasi makaka-relate kayo dito sa ating guest. Okay, sino mga full-time mom dito? Tingnan natin kung sino mga nagko-comment sa ating live. Wait lang. Hindi ko sure kung nakikita ko yung mga comments. Wait lang ha. Ayan. Sige, hindi lumalabas sa akin yung comments. But if you're a full-time mom, please tune in dahil baka ito na yung hinahanap mong inspirational story para you take that first step in your bookkeeping career, okay? So, I am so happy to introduce you to our guest. This full-time mom, she found a new passion in online bookkeeping. After working in the corporate world from 2011 to 2016, she paused her career on being a hands-on mom. Now, a mother of two, she's grateful to have spent their early years by their side, memories she'll always treasure. As her kids grew more independent, she sought something meaningful that would still let her be present for her family, leading her to discover bookkeeping. Starting from scratch wasn't easy, but it reminded her that it's never too late to learn and build a career aligned with her values. Today, she's proud to do work that supports her family while giving her a deep sense of purpose and fulfillment. Let's get to know more about her journey today. Please, let's all welcome, bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan, Miss Iza Castro. Hi, Miss Iza! Say hi. Hello, hi! Good afternoon. Ayan. Di ba ang fresh ni Miss Iza? Ganda ng kilay. Salamat. Nag-prepare talaga ako. Yes. So, Miss Iza, mag-hi ka naman sa ating, sa ngayon, 3 million viewers. And kung pwede mong i-share sa amin yung backstory mo before ka mag-bookkeeping. Hi, yes, hello, hi, good afternoon. So, hindi ko nga kasi alam kung tuloy ito kanina. So parang medyo yung pag-iisip ko medyo naka-clutter kanina. So iniisip ko kung paano ko sisimulan yung story ko. Kasi parang feeling ko nga, yun nga, parang medyo hilaw pa ako. Kasi napagdaanan ko kasi yung mga napagdaanan ko para dito sa FPS. Dapat parang feeling ko yung mga gusto nila, ay sorry, nakakabahan ako. Ayun. Ulit, take two. Okay, take two. Erase. Erase. Okay. So, I'll introduce you again, Miss Isa. Sige. Okay. Sige. Okay, let's all welcome para ikwento ang kanyang backstory before ang online bookkeeping, Miss Iza Castro.
Yes, hi, hello, good afternoon. So yun nga, kanina iniisip ko kung ano yung ikikwento ko na story ko, yung real story ko about me. Kasi hindi naman lahat nakakakilala sa akin. And for sure, maraming mami na makaka-relate sa akin. Yung mga full-time mom na literal walang ibang ginagawa kundi sa bahay lang, asikaso sa bahay, sa mga anak. Yun lang yung ginagawa na parang, syempre, somehow gusto pa rin nila na magkaroon ng work. Pero hindi magawa kasi ubos na yung oras nila sa pamilya pa lang. Opo. So, yun. So, daming nagtatanong sa akin, bakit daw ako nag-freelancing pa daw? So, sabi ko, why not? Coconut, di ba? So, syempre, karamihan ng mga tao, parang nakikita lang sa akin yung parang pinaka-facade ng buhay ko. Okay. So, yung parang happy lang, ganyan, pero sa loob ng tabing, di ba, parang pelikula, loob ng tabing. Parang, yun nga, isang gabi na-realize ko na nagising na lang ako na parang feeling ko may kulang. Okay naman ako bilang nanay, wala naman akong reklamo. Pero parang naisip ko, kapag yung mga anak ko whole day na sa school, parang nang ganap ko. Si mister ko rin kasi, may pasok siya, pumapasok siya sa office. So most likely, ako lang yung may iwan na sa bahay. So, yun nga, na-realize ko, ano bang ganap ko ngayon? Tapos, si Mr. Pa, isa pa yan, parang ayaw niya na na mag-work ako. Ayaw niya na mag-work ako. So, siguro, papayag lang siya nung time na yun. Kung eto nga yung parang ganito na freelancing, nasa bahay lang. So, kasi very, family-oriented kasi si Mr. Gusto niya palagi kaming magkakasama. So, parang yung family time, na-negotiable talaga sa kanya yan. Okay. So ayun, yun yung start ng freelancing journey ko. So ayan, so ikwento ko na rin siguro kung paano ko nakilala tong si Sige po. Go ahead, miss. Oo. So naalala ko noon. Actually before TBSA, para ang dami ko nang na-enroll lang mga courses tinatry ko lang, parang tinatry ko lang. Nahiya nga ako na i-reveal, pero hindi ko na i-mention yung mga pangalan nila ng mga Okay. So, sa dami, hindi ko na nga rin maalala kung anong pangalan nila. Merong mga lang, yung mga murang short courses, merong mga premium na course na hindi ko rin naman talaga nagamit or na-apply. Kasi parang feeling ko, hindi ako belong. So, parang inaano ko yung environment. Parang feeling ko hindi ako dito, sige, bye-bye. So, ang ngayon na naman, meron na naman ako nakitang bagong course. So, parang align na naman yung vision ko or kung ano yung gusto kong mangyari. So, wala, bye-bye na naman. So, hanggang makilala ko si Tribe. Na-mention ko pa si Tribe. Ba siya? Parang hindi rin align yung kung ano yung ko, yung hinahanap ko. Kasi parang more on marketing siya Hindi siya talaga sa kung ano ba talaga yung gusto ko. So, ayan. Tapos, sa loob hindi rin ako makarelate kasi parang wala rin naman akong kakilala. Parang wala nag-guide sa akin kung ano yung next steps. As in, so parang medyo na medyo nasad ako. So hanggang nakita ko doon si Miss Joyce. Si Miss Joyce? So, parang nakikinig ako sa niya sa pa-webinar niya. So, yun, nabanggit niya na meron din daw siya sa TBSA. So, sinerge ko yan, ano ba yung TBSA na yan? So, yun nga, na ko na, specifically, para siya sa mga bookkeeper. So, naisip ko nga, sige nga, one more chance, one more try. O, sige, nag-enroll kagad ako nung So, yun, nakita ko kagad. Tapos, nakilala ko doon si TL Agnes. Siya yung pinakauna ko nakilala. Parang nabasa ko lang yung sa post niya na nagte-thank you siya sa Facebook. Pinapasalamatan niya si Miss Mel. Si Miss Mel, pinapasalamatan niya. So, minessage ko si Miss Mel. Kinausap ko siya. Parang tinanong ko siya kung worth it ba, kung mag-enroll pa ba ako dito sa sa TBSA. Sa dami ko nang na-enrollan. So, nanigurado na ako this time. So, nag-one-on-one kami niya, nag-video call kami. Ganun siya, hindi ko alam na instructor siya sa loob. Sobrang accommodating niya. Kala ko student lang siya. Well, ayun, in-accommodate niya ako. And next, nakausap ko si Miss Rufa. Hindi ko rin naman alam na parang nasa management pala siya dito sa TBS. Feeling ko ganyan kami nung time na yon. So, accommodating ni Miss Rufa.
So sige, uy, ayos to feel ko sila, na-feel ko sila. So yung Okay. sincerity nila, kaya, sige, nag-enroll na ako noon. And then ayun, the rest is history. Nag-enroll ako sa Oh, oo. Dito ko na-feel yung sense of belongingness dito sa TBSA. Siyempre, including na rin yung role. So, yun, hindi naman naging madali yung journey ko para makastart ako dito. grabe. What a beautiful story, Miss Iza, no? Starting from jumping from one course to another course, and then finally, no, akala mo yun na, meron pa palang sunod. So, thank you doon sa mga taong nabanggit mo, no? Starting kay Miss Joyce Morta, I believe siya yun. Tapos si TL Agnes, and then si Miss Mel, Miss Rufa, and ito, here you are today. Nagpapakatotoo na sa sa story mo. And kanina kasi nakausap ko si Miss Isa back cam. So, feeling niya, yun nga, sabi niya rin, hilaw pa yung story niya. But the truth is, sa'yo, Miss Iza, hilaw pa yung story mo. Pero for sure, sa ibang full-time mom na nakikinig ngayon, na wala pa talaga experience, hindi alam paano mag-uumpisa. For sure, inspiration na yan yung sinasabi mong hilaw, inspiration na yan sa kanila. So, thank you, Miss Iza, for granting our invite. Ayan. Of course. So now, syempre, nakwento mo na sa amin yung backstory mo, Miss Iza. Syempre, lahat ng journey may struggle yan, di ba? Mukha siyang, sabi mo nga may fasad ka na, mukha kang okay sa labas Pero ito na, pumasok ka na sa TBSA. Ito na, ang dami mong classmates. Iba-iba experience. May magaling, may nag-uumpisa, di ba? May mediocre lang. How was it? How was the struggle until makuha mo yung first experience mo sa bookkeeping? Ayun nga, sobrang daming struggle. Actually, nag-start ako parang ang pinaka nahirapan talaga ako is time management. Kasi full-time mom talaga ako na gustong mag-transition bilang virtual bookkeeper. So parang nahirapan ako na mag-adjust ako ng oras. Para i-share ko lang yung story ko para hindi rin kayong, yung kasi oo, yun. Full-time mom nga talaga. So, nag-start yung araw ko ng umaga. So, mga 5:30. Ipe-prepare ko na yung eldest son ko kasi papunta ng school. So, ihahatid ko kasi siya. So, pagkahatid ko sa kanya, 7:30 kasi yung class ko, yung class niya, sorry. Tapos, uuwi kami, ipe-prepare ko naman yung bunso kong anak. Ayan. So, prepare ko siya. Talagang So, busy. Oo, sobrang busy ko So, pagka-uwi ko, prepare ko yung anak ko, lahat ng baon niya. Tapos, after nun, ihatid ko na siya sa school. Pagkahatid ko sa kanya sa school, maghihintay na ako doon. Upo na lang ako doon sa labas ng school. Or kung may kailangan akong aralin, yun yung time na mag-aaral ako. As in, literal, may dala akong laptop, may dala akong portable chair. Wow! Oo, totoo. Kasi talagang ini-squeeze in ko talaga yung time ko kung saan ako makakapag-aral. Or minsan nagko-co-working ako na space kung may mga meeting. Ayun pala yung may session ng booster. Ako doon, magbabayad ako doon, i-avail ko yung mga co-working doon. Siyempre para naman hindi ako mukhang doon. Yung meeting-meetingan nandun ako sa labas. Kaya nga. Oo, So, parang ganun yung ganap ko. So, after ng class ng bunso ko, susunduin ko na ulit yung eldest son ko. After nun, ihatid ko sa violin class. And then after nun, sobrang full time talaga. After nun, ihatid ko pa sa jiu-jitsu class kung Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. Yun yung yung mga schedule nila. So, makakauwi ako ng gabi, 7:30 p.m. or 8 p.m. Pero, nasa labas ako the whole day. As in, doon lang ako rin nag-aaral pag nasa labas. Basta kung saan ako maupo, doon ako magko-calls or kung may meeting ba yan or may webinar ng booster. Tapos, kahit nga sa parking lot doon nga ako minsan nagmi-meeting Tapos, naalala ko kasi nung one time, actually nag-team leader nga rin ako sa booster class. Nice! Minsan nasa car lang ako, nakapark lang ako sa kalsada. Nag-host ako doon. Grabe! Grabe. Ganun ako ka-busy. So pag uwi ko sa bahay, parang pagod na ako. Parang hindi ko na kayang Sobrang konti na lang yung brain cells ko. Hindi ko na maano yung inaaral ko. Hirap na hirap ako kasi nga gawa nga nung oras ko. Parang ubos na yung energy ko.
So, yun yung naging struggle ko talaga, yung time management. Oras. Yung oras talaga, oo. Since wala naman din pumilit sa akin, so bawal ako mag-inarte, bawal ako magreklamo kasi ginusto ko 'to eh. Correct. Yun yung mga challenge na yun yung pinakamataas na challenge. Ano naman sabi ni Mister na hindi ka nga pinagtatrabaho tapos ayan, busy-busy ka pa din sa pag-aaral. Hindi naman niya nakikita yung the whole day eh, kasi magkahiwalay kami. So, hindi nga alam lang, no? Yung struggle, no? Oo, ako lang wala nakakakita. Oo, tsaka yung anak ko, actually yung anak kong panganay, naririnig niya palagi yung mga webinars, yung mga sessions sa kotse kasi naka-loudspeaker. So, matalino kasi yung anak ko eh. So, parang siya, kaya niya nang i-discuss sa akin. Dinidiscuss niya na ganito ganyan, ng bookkeeping, ganyan. Natatawa ako. Sabi ko, siya na lang ang mag-bookkeeper kasi mabilis yung mag-gets yung overview. So, ganon talaga parang pinipilit ko lang talaga. Parang alam mo yung suntok sa buwan. Nung time na yun. Grabe. Nahirapan ako, oo. Buti hindi ka nag-give up. Yun nga, yung muntik-muntikan na, as in palaging muntik-muntikan. Talaga? Pero kasi ginusto ko to eh, pati nasimulan ko na, parang nakakahiya naman sa sarili ko at sa mga iba na nakakaalam na nag-start na ako mag-freelancing, tapos maririnig nila yung sad ending na hindi ko na tinuloy. More on nakakahiya, kaya tinuloy ko na lang din. Nice. So ang pinaka-problem mo is yung time management, Miss Iza. So paano mo na yun, na ang tawag doon, paano ka paano ka nakaraos sa ganong problem? Or you're still struggling sa time management? Or kahit pa paano lang natuto ka na? Nung nag-aaral ako, sobrang struggle nung kasi aralin mo lahat eh. Ngayon, medyo nga nabawasan. Pero yung pinagdaanan ko noon, sakripisyo talaga. As in, grabe. Hindi naman masarap mag-aral eh. Ayaw ko nga mag-aral, no? Correct. Kasing mag-aral. Kasi parang, yung sacrifice, ginagawa ko lang to for in the meantime. Alam ko naman mag-end yung sacrifice. Kaya ganun na lang din, tinuloy-tuloy ko. Hanggang madaling araw, doon ako gumagawa ng mga tasks, yung mga homeworks, quizzes, doon ko ginagawa kahit Kaya parang feeling ko napakabobo ko nga nun eh. Kasi nga, yun nga, pagod na ako. Parang gusto ko na lang matulog, yung mga anak ko, ang sarap ng tulog sa bed. Ako nag-aaral pa rin. Oo. Dito nga sa bahay namin, nag-set up ako ng 3 workstation para, alam mo yung plug and play na lang ako na uupo na lang ako, ready na akong mag-work or mag-aaral. Hindi yung magsa-set up pa ako. Yun, kaya nga sabi ko sa'yo kanina, nasa room ako eh. Nag-set up din ako dito sa room namin para kahit madaling araw makakapag-work ako or aral. Wow. 3 workstations. Oo, sabay. Meron sa sa living room, tapos meron talaga sa main office, tapos dito sa room namin. Nice. Kasi yun yung mga bagay na kailangan mong i-set up para makatulong sa iyo eh, 'di ba? Kasi you're super busy eh. So Miss Iza, now that we've heard the struggle, no, bilang isang full-time mom, syempre working from home has its perks then, no? So let's shift to the brighter side. So what have been the highlights and wins for you so far? Kailan ka nag-start? Anong year? Last year ako nag-start sa sa TBSA. Nakalimutan ko na, parang August or September. Kasi late na ako noon eh, late enrollee ako noon. So hindi ko talaga nasimulan. September parang ganoon. Oo. So from September, wow, happy anniversary, Miss Isa. Ay, thank you. So during the past year, anong favorite highlight mo or favorite win mo so far? Ayun nga, so siguro unang-una yung since meron na akong client, yung flexibility ng time, sobrang flexible. Alam mo yung I can work from anywhere. Lagi ako may dalang laptop eh. Maupo lang ako, pwede na akong work. Yun. So yun yung isang Oo, so parang andun lang ako. After ko may drop off yung anak ko, tambay na ako sa coffee shop nearby or basta kung saan, pwede na ako mag-work. So parang nakakasama ko sila 24/7. So, while still earning. Oo, tama. Kaya parang ansaya. Tapos, ayun nga. Tapos, ngayon, actually, medyo may pinapaaral ako ngayon, yung pamangking ko, nag-help ako. Although, high school pa lang kasi siya. Pero yun nga yung plano ko, isa sa plano ko na gusto kong pag-aralin yung mga pamangkin ko. So, yun yung isang benefit.
na napag-aaral ko na yung pamangkin ko. So, kaya Mm. sobrang fortunate ako na nakilala ko talaga si TBSA. So, yung mga katulad kong mami na full-time, posible pa lang magkaroon ng career. Kahit yun nga, full-time mom. So, yun, sobrang happy ako. Ayan no, nandito yung nabanggit mong pangalan kanina, si Miss Chona May de Ver. Hi, Miss Chona. Palaban yan si Iza, kaya sumakses. Mag-say hi ka naman sa kabady mo, Miss Iza. Hello, Sisterette. Si Chona. Grabe. Isa yan si Sis Chona sa malaking na help sa akin. Kaya ako nandito, oo. Yan ang aking go-to person eh. Ang real life person na chat GPT ko. Ay talaga? Ay, Miss Chona, hello. Miss Chona, taga saan ka? I-share mo naman sa comment section. So, yun nga, going back, Miss Iza. So, now that we're talking about na nagtatrabaho ka outside, like sa mga coffee shop, baka pwede mo kaming kwentuhan. Meron na tayong 4 million viewers. For sure, gusto nilang marinig. Ano yung experience mo ngayon sa client mo? Ano yung ginagawa mo? Briefly lang. Don't disclose too much na lang info. Sige. Oo. Actually, doon sa trabaho ko, combination kasi ng tax preparer tsaka bookkeeper. Mm-mm. So, parang naging ganun. So, ang start, monthly, meron akong 2 Canadian client na mine-maintain yung book nila sa Ontario tsaka sa Quebec. Okay. So, yun yung isa. Tapos, after nun, meron din akong tax preparation na mga ginagawa. Like, halimbawa, tapos na meron ng mga financial statement, tapos gagawan ko siya ng working file. So, after ng working file, i-review yun ng client ko kung final na, yun yung i-input ko sa tax system. Oo. Tapos yun na yung ibibigay sa sa pinaka-client nila. Yung income tax return nyo. Parang ganun. So, ganun yung ginagawa ko. Tsaka kung ano-anong mga admin task na related sa tax preparation din. Wow. So, two different Canadian client to? O isang boss lang, dalawa yung company niya? Isang boss lang, iba-ibang US and Canada. Tapos sa Canada, dalawa. Isang Ontario at isang Quebec. Isang Quebec, oo. Tapos sa US, iba-iba na. Doon kasi yun nga sa tax preparation ha? Isang boss pa din? Isang boss lang, oo. Ang dami niyang company, no? Nahawak, oo, marami. Okay. So, yun. Nakakatuwa naman. O, diba, sa mga nakikinig po ngayon or later on, manonood ng ating replay, diba, nakakatuwang pakinggan. Isang Pinay, full-time mom, naghahawak ng libro ng 2 Canadian books, both meron sa Canada, tas meron din sa US. So, last year lang nag-start si Miss Iza, but look at her now. Nag-actual experience na talaga. So, nakakatuwa po, So, maiba naman tayo ngayon, Miss Isa, no? So, success can mean different things to different people kasi. So, how about you? I'd love to hear how you define success. Paano nyo po masasabing successful na kayo? As someone na, full-time mom, buong araw talaga nakaalalay sa mga anak, but at the same time, finding your own career in the bookkeeping journey. So, how would you define success? For me, kasi success para sa akin, it's not just about the money or titles. Kasi success is when I finally achieve kung ano yung biggest why ko kung bakit ako nag-start. So, ayun, success for me is living a life na aligned dun sa purpose ko kung bakit ako ginagawa to. So, giving my kids a better future. Siyempre, gusto ko rin may contribution din ako kasi sa bahay namin, lahat ng expenses, si Mr. ang gumagastos. So, syempre, para naman rewarding. Gusto ko rin makahelp na kahit isa sa mga anak ko mapag-aral ko. Yun lang. Tapos, syempre, yun ding merong freedom to show up as a present mom 100% all the time. So, yan yung isa sa mga definition ng success para sa akin eh. So, tapos, yung meron din akong mabibuild na something na sa akin talaga, yung ako lang, yung best effort ko talaga na ako lang. So, yun. Na talagang magiging proud ako sa sarili ko na sinimulan ko na ako lang. So, yun yung success sa akin. Yun yung bigger picture. Pero yung meron din namang actually na mga success na small win lang. Like, halimbawa, nagawa mo yung
yung sariling workflow mo ng gantong client. For me, ano na rin yan eh. Parang small win na rin yan sa akin eh. So marami. Nakaka-touch yung sinabi mo, Miss Isa, noon. Para ako naantig. Yung sabi mo, you want to create something for yourself. Yeah, best effort mo, hindi galing kay Mister, 'di ba? Hindi tungkol sa mga anak mo palagi, no? Yung sa'yo talaga, nakaka-touch. And then, so that's the bigger picture. And then, meron din tayo yung mga small mo na you were able to create your own workflow sa bookkeeping, no? Ang saya. So, dapat i-record mo yan, Miss Iza, yung mga workflow mo, ang hirap nang gawin. Marami ako niyan. May isa akong document. Tama. So, I'm so happy to hear the definition of success for you, Miss Iza. So, thank you. Nakaka-touch yung definition mo. And now, I wanna know naman, Miss Iza, kasi you've been mentioning a few names kanina, yung mga kasangga mo sa bookkeeping, sila Miss Chona, sino ba isa? Yung iba? Sila J.Ann, sila. Yan, si J.Ann. Hi, J.Ann Velasco. Taga saan ka, Miss J.Ann? Sinusuportahan ka nila, Miss Izo. So, sige, dahil nanonood sila, 7 million viewer ka na. What makes a support group strong for you? Paano mo masasabing napakaganda ng isang support group? Sa akin, ito yung parang mafe-feel mo na feel at home ka. Okay, yung lahat pwede mong sabihin na kahit sabihin mo yung magtanong ka, yung parang pinaka-bobong question na for you na, pinaka-stupid question na for you. Pero sa kanila, hindi ka nila i-judge. Yes. Parang pag nagtanong ka, parang ang sagot nila isang buong story na, nobela na. So parang ganyan yung parang feel at home ka. Maraming ganyan sa TBSA. Kaya gustong-gusto ko yung community na to. So tapos ano pa ba? Yung yung maintindihan ka, yung makaka-relate sila sa pinagdadaanan mong journey kasi pare-pares kayo ng mga pinagdadaanan. Actually nahiyain akong tao, hindi ako masyadong palatanong sa iba. Konti lang yung yung talagang mga ka-close ko dito sa sa loob. Oo. So kung hindi magaan yung loob ko sa tao, parang hindi ako nagtatanong, nahihiya ako kasi baka ko. Baka ihuyu ako. So, pero dito nga sa TBSA na feel ko na feel at home. So meron ding sense of belongingness. Siyempre, yun. Tapos na-mention ko nga na sobrang dahil kong in-enrollan na course. So lahat ng i-suggest sa akin, okay, sige, enroll ako dyan. Pero yun nga, dito sa group support ng TBSA, yung management, sa mga instructor, students, lahat sila mga approachable. So, yun yung nakaka-proud dito sa group natin. Okay. Pwede mo ba i-shout out yung accountability team mo, Miss Iza? Yung accountability team ko last year, yung AC body ko, sila Jessa, sila nakalimutan ko yung mga pangalan na iba, basta sila Relyn, sila Miss Alma, at yung iba na hindi ko na ma-mention, may si Ate Connie, medyo may memory gap kasi ako. And then, yun nga, tapos recently, yung si Sis Chona, tsaka si J.Ann, sila yun talagang lagi kong nakakausap. Tsaka syempre, si TL Josie, grabe sobrang parang ang laki ng niya sa akin since last year. Napaka-supportive niya. Siya yung tinutukoy ko na isang tanong mo lang sa kanya, sesendan kanya ng audio voice na parang recording kung ano yung tanong mo. Ganon siya, sobrang ka-supportive niya. So yun yung mga naalala kong tumatak sa sa mind ko. Yeah. Hi TL Jocelyn, napaka-insightful na tao. Ano po? Ayan. So, before we wrap things up, Miss Iza, so, ayan, ang daming Miss Alma and Connie daw. Sabi ni Miss Chona, judgmental din kami sa'yo, Kinsan, pero honest kami. Sabi ni Miss J.Ann, hello from Mindoro. Layo, Mindoro, no? Tapos, sabi ni Chona, TL Juicy always supportive. Yes. So, Miss Iza, my final question for you would be, you used to be someone who was listening from outside the community, no?
Mm. Minsan ka din nagpalipat-lipat ng mga courses. So if you're going to talk to someone who is an aspiring bookkeeper pa lang, nagdadalawang isip, hindi pa alam kung papasok ba o hindi, parang atras abante pa sa desisyon niya kung tutuloy siya. Ano yung Mm. magiging message mo sa kanya? But before you answer that, meron muna akong announcement, okay? Okay. Sige. Wait lang, nasan ba yung, kasi syempre meron tayong upcoming, wait lang. Miss Fred, are you still there? Pwede ba natin i-present yung announcement natin habang before tayo mag-wrap up? Wait lang. Okay, so while Miss Fred is presenting her screen tungkol sa ating announcement, so I am inviting everyone to please join our upcoming year-end party. Yes, meron tayong darating na year-end party sa November 28. Teka, let's see. Wait lang po. Naka-present na pa. Wait lang. Announcement. Okay, so we started this year learning, growing, and showing up together. Now it's time to celebrate everything we've achieved as one family. So join our TBSA and RUOL's Thanksgiving and Recognition Night sa MOA. Ato, try ko kung makapag-share ako ng screen. Saglit lang. Para makita ng ating mga guests. Facebook. Ayan. So let's end this year as one family. This is a Thanksgiving and Recognition Night for the TBSA and RUOL community. So this would be from 5 p.m. to 10 p.m. So mahaba-haba usapan po ito. But don't worry, this includes a night of buffet. Yes, naka-buffet setup po tayo sa Four Seasons Buffet and Hot Pot SM Mall of Asia, Pasay City, Metro Manila. So that would be on November 29, 2025, Saturday. You can bring in your family, your husband, your wife, and if anyone kahit hindi pa sila students, they are very welcome to join our community. So please scan this QR code para sa tickets. And I think meron tayong bundle promo. So if you're going solo, that's fine. Pero kung meron kayong mga barkada of 4 or 8, meron kayong discounted price. So if you have more questions, please reach out to our admin. Andyan si Miss Fredeline Gonzalez Rojas and si Miss Rufa. And pwede din kayo mag-message sa ating Facebook page, sa ating TBSA group. Ayan, marami kayong pwedeng pagsenda ng message if you have questions about our coming year-end party. And ang ating motive is very simple lang. Just wear your best smart casual attire. O, di ba? Simple lang. Walang mga costumes na super extra unlike before. So, just wear your smart casual attire. Okay? So, again, that's on November 29 from 5 p.m. to 10 p.m. Ang ating tickets is on sale up until November 18 na lamang po. No extensions. Again, November 18. So, ayun lang. Thank you so much. So, let's go back to Miss Iza. So, ayan, Miss Iza, ready ka na ba sa ating final question? Yes, ready na. Okay. So, go ahead again sa ating 5 million viewer. What is your message for our aspiring virtual online bookkeeper and accountants? Yun, siguro. Yung message ko, unang-una, mag-enroll kayo dun sa, dapat sure kayo kung saan course nyo kayo magano. Wag yung palipat-lipat kayo ng ibang mga course. Kasi bukod sa sayang yung pera nyo, sayang din yung time nyo and effort nyo. So, dito na lang sa TBSA, dito ko nahanap yung talagang kailangan ko para mag-succeed sa buhay. So, andito na lahat. And then, mag-take action ka. So, lahat syempre ng inaral mo, walang kwenta yan kung hindi mo may apply sa totoong buhay, di ba? So, walang value. So, also trust the process. Kung na-achieve ng iba, bakit hindi ikaw? So, normal lang din na pagdadaanan mo yung mga hardships, yung mga, talagang iiyak ka kasi ang dami dyan, mga rejections at kung ano-ano pa. Wala kasing shortcut
So, dapat pagdadaanan mo lang talaga yung from step 1 hanggang step 10. Hindi naman pwedeng kagad from step 1 tas maging step 10 ka na, di ba? So, walang ganun. So, syempre, kung ganun yung mindset mo, sad to say, pero hindi sa'yo yung freelancing. So, sinasabi ko lang yung totoo based dun sa pinagdaanan ko. So, next is, maging consistent ka or tayo. So, unang-una, syempre ako, meron talaga akong tracker eh. Mahilig akong gumawa ng tracker na lahat sunod-sunod dyan, naka-align na yan kung ano yung mga kailangan kong gawin. Yun nga, mahilig din akong gumawa ng notes, nilalagay ko sa isang folder or sa Google Sheet, lahat ng mga documentation na kakailanganin ko. Na yung tipong kapag inopen mo, andun ng lahat, hindi na sabog, hindi na rin gulo-gulo yung mundo mo. So next is face your fear. So actually yung confidence na meron ako hindi ko naman to na-build na kagad na 100%. Na-build ko to paunti-unti. Sabi ko nga kanina, sobrang mahihain ako. Hindi ko alam kung bakit ngayon parang nawala na nga yung kab ako eh. Hindi na yung katulad dati na tipong mag-LBM pa ako kapag merong mga speaking engagement and everything. So, ayun. So, share ko lang yung background ko kung saan ako nanggagaling, kung bakit sinasabi ko tong face your fear. Kasi una, kaya ako nagkaroon ng project kasi lahat to related to kay Miss Mel. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko kay Miss Mel. Kasi kung wala siya, wala ako dito. So parang lahat connected sa kanya simula nung nagsimula ako. So nung nag-start ako last year, parang nag-message siya sa akin noon, naghanap siya kung pwede daw ako mag-host. Since medyo bobita rose ako, ayoko talaga yung ganito yung nagsasalita in front of other people. Ayoko to, sobrang takot na takot ako. Pero sige, pumayag ako. O sige, mag-host na lang ako sa English channel niya na yun ng bookkeeping workflow. So ano bang alam ko, pag nga pinapanood ko yung hosting ko, mukha akong timawa So yun natatawa ako. And then after nun, binigyan niya ako ng internship. Nag-message siya sa akin, Isa, ganyan, gusto mo bang mag-intern sa akin? Di ba, bongga? Siyempre, green up ko kagad yun. Yun nga yung isa sa mga goals ko na magkaroon ng internship and then after nun, mas may apply ko kung ano yung natututunan ko sa TBSA. So, diyan. So, tumagal yung internship ko hanggang February na this year. And then after nyan, minessage ulit ako ni Miss Mel. Sabi niya, Isa, gusto mo na eto may collab project to. Eto na yung actual actual client na talaga to. Na talagang meron na talagang sahod na masaya ka. So ayun. So sige, tinanggap ko yan kahit hindi pa ako ganun ka-confident sa sarili ko pagdating sa skills. So sige, tinanggap ko. Yun, so okay na. And then para ma-develop yung sarili ko, nag-ano ko na maging team leader sa TBSA. Yun nga, sa booster. Ayoko yan Ayoko ngayon nagsasalita na magtuturo-turo sa mga students kasi ano namang i-share ko? Wala naman ako ma-share kasi wala pa akong experience. Pero syempre, nag-take action pa rin ako. Yun nga, sa face your fear. So after nun, sige. Tapos si Miss, nag-message ulit si Miss Mel sometime March or April na kailangan parang merong speaking engagement na ayun, nagturo ako na how to create portfolio and website, parang ganon. So yun yung first time ko na magkaroon ng speaking engagement talaga na ako yung nagturo. So happy naman ako sa result kasi parang habang the more na nagsasalita ako in front of other people, mas yung confidence ko tumataas tapos yung kaba ko or takot ko lumiliit. So parang nakaka-happy ngayon nga parang hindi na ako yung ganun na nag-LBM na may gantong scenario. So parang okay lang. Dahil nga sa nag-take action ako na face your fear. So parang konti na lang yung kaba ko. So tapos yung, actually yung takot nyo kasi nasa mind nyo lang yan Yung paano nyo malalaman, di ba, kung hindi nyo susubukan. And then dumating na yung parang pinaka-breakthrough ko dito na nag-send ulit si Ate Mel sa group chat na parang, merong opening for tax preparation. So ayun, sige, nag-apply ako, makapalmukha ako Kahit wala naman akong alam dyan, mali ko ba dyan? Yun yung bookkeeping, di ko pa nga yan na ma-master no? So, tapos, what more pa kung tax preparation, naku po. So ayun, nag-apply lang ako kasi parang gusto ko lang maka-feel ng ng yung actual scenario sa eto yung mga interview na to kasi hindi ko pa yung naranasan never. So, first apply ko yon. So, na-interview ako. And then, naswertihan ko na ang hinahire pala niya
nung client ko, gusto niya, nag-base siya sa behavior. So, wala siyang pakialam kung wala kang alam sa sa tax preparation or hindi ganun ka-thorough yung alam mo kasi matututunan daw yung skill. So, sa dami nang nag-apply sa kanya, isa ako sa tinanggap niya na parang himala. So, yon. Kaya, sobrang laki ng pasasalamat ko kay Ate Mel kasi parang connected to lahat sa kanya. So, ayun nga, nakwento ko na kanina kung ano yung ginagawa ko sa tax preparation na hindi rin naging madali yung journey ko dun eh. So, applicable ulit tong face your fear na ginagawa ko na literal, zero knowledge ako dun. Hindi naman ako dun pabebe na sasabihin sa akin ng client ko na ituturo niya sa akin lahat na para kang baby na ini-spoon feed. Walang ganon. Magbibigay lang siya ng instruction, sasabihin niya, ganito, do this, do that. Konti lang yon. Tapos, ako na the rest. Parang anong nangyari kasi doon, hindi niya ako talaga train. Nag-aral ako na mag-isa ko. Siyempre gamit si ChatGPT. Tsaka nag-explore din talaga ako noon. So hanggang sa matutunan ko tatlong tax software, ako lang din. Kung magturo siya sa akin, siguro mga less than 10 minutes, parang gano'n, ganito, do this, do that. So happy naman ako na happy siya sa akin kasi hanggang ngayon nandito pa rin ako sa kanya at ayaw niya naman akong i-give up. So, ayun nga. And then, marami pa siyang binibigay. Parang nagkaka-anxiety attack ako kasi bawat task na binibigay niya sa akin, puro bago. So, parang gano'n na naman ako, face your fear, kahit may anxiety attack na ako. Pero, don't get me wrong ha, kasi happy ako na binibigyan ako ng mga task kahit hindi ko pa alam. Since ito, parang ang hirap-hirap niya. Parang for me, nahirapan ako kasi hindi ko alam kahit yung mga terminologies and all. Parang doon ko pa lang siya matututunan kapag sinearch ko kay ChatGPT. So, ayun. And I'm proud to say and I'm happy na nalusutan ko yon, parang nalampasan ko siya. Na kahit wala akong kaalam-alam, pero nagagawa ko ng yung work ko with flying colors. Kapal na mukha with flying colors. Syempre, according to dun sa client ko. Kasi sinasabi niya sa akin So, ayun nga. So, parang palagi actually, pag nakikita ko yung mga task na binibigay sa akin, parang mapapanganga na lang akong ganito Ganyan. As in, literal. Kasi, bibigyan ka ba naman ng mga task na naka-German something na hindi mo alam, hindi mo naiintindihan So, diskarte ka kasi pinasok mo yan, diskarte ka, paano mo yan magawan. So, hindi naman ako nagre-reklamo. I'm just sharing what I felt on that moment. So, and lastly, pinaka-importante sa lahat ng sinabi ko today, always pray. Yun yung pinaka-importante. Palagi ka magdadasal. Kapag masama yung nafe-feel mo, feeling mo, hindi mo alam, feeling mo, ang bobo-bobo mo, magdasal ka lang kasi nakaka-help na ma-relieve yung anxiety na nafe-feel mo. Tsaka, ayun nga, parang nagkakaroon ka na nagiging clear yung mind mo na kung ano yung dapat mong gawin. So, yun, prayer ka lang. So, medyo napahaba na yata yung sabi ko. Hindi naman po. Tama lang, Teka. So, thank you so much, Miss Iza. So, sa napakagandang mensahe mo para sa kanila. I think my favorite is yung face your fear. Kasi yun naman talaga yung totoo Lahat to bago sa atin. Pero, hindi ka talaga uusad kung hindi mo harapin yung takot na sino hindi matatakot? Yung tax nga sa Pilipinas, hindi mo alam. Diba? Alam mo lang ba 12%? Tapos, papasukin mo yung Canadian taxation. Yun, kahit nga Canadian, di ko rin naman alam yan Tapos 2 province pa. Alam niyo ba sa Canada, iba sa atin Luzon, Visayas, Mindanao all throughout same ang taxation. Sa Canada po hindi. And si Miss Isa, 2 province ang hawak niya, Quebec and Ontario. So that's 2 different taxation, guys. So sinong di matatakot doon? So I'm so proud of you, Miss Isa, kasi alam ko nakakatakot yan, lalo na tax, diba? Magkamali ka dyan, may tax impact yan. Mamaya pag nagka-penalty, singilin ka pa, ibawas sa sahod mo, no? Oo, ma. So, and another thing that I love about your message is yung organization skills ninyo, no? Meron kayong parang nakatago lahat sa Google Sheets, lahat ng mga natutunan niyo. So, that's good. That's a good point then for someone na nag-uumpisa. Dapat organize talaga yung files ninyo. Kasi ang hirap ang dami talaga nangyayari. So, ayun. Thank you so much, Miss Iza. Nakaka-inspire kahit ako. Thank you din, Miss LG.
Yes, I've been in the freelancing for quite some time, pero hearing your story, it inspires me to do better in our craft. So, thank you so much po. Thank you And din. Ay, okay lang ba? May pasasalamatan lang ako. of Kasi yung course, mga gusto kong go ano, ahead. oh, yun, syempre, thankful ako kay God kasi sa buhay na to. And then sa family ko na super supportive, sa TBSA family ko, sa Batch 14, mga TLs, TAs, mas alam nyo na ako sino kayo. So, si Instructor Mel, lalo na si Instructor Joyce, sin sobra. Isa siya sa mga idol ko dito. Tapos si TL Josie, ayan, salamat. Kay Sister Chona, kay Jayan, kay Jessa, yung first body ko, kay TA Maricel, kay TL Agnes, at dun sa iba pa. Syempre, salamat kay Miss Rufa. Parang nagtitiwala siya sa akin eh. Sa mga gantong aspect. So, salamat din kay Miss Sam na napaka-accommodating. So, kay Miss Fred. So, sa mga host, salamat. Miss Miss LG, salamat sa time mo na pagtiyagaan mo ko. Tapos, ayun, sa lahat ng mga, ilang million viewers ba to? 5? 7? 5 million. Kanina 7 million. 7, salamat sa mga Sana na-inspire ko kayo sa kahit isang aspect lang sa lahat ng sinabi ko. So, yun, kasi based on from my actual experience. So, walang imposible sa Diyos. Yun lang. Wow. Thank you. Beautifully said, Miss Iza. Thank you so much sa oras mo. And to all of our viewers, alam ko, sa ngayon, 7 million lang to, Miss Iza. Pero magugulat ka, yung kwento mo nakarating na sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa US. Promise, yung mga OFW full-time mom na gustong umuwi, for sure, makakarating to sa kanila. So, again, thank you so much, Miss Iza. Pupunta ka ba sa year-end party? Ay, birthday kasi ni Mr. ko niyan eh. So, may staycation kami. Yun nga, sayang eh. Akala ko magkikita tayo in person. So next time na lang, Miss Iza. But anyway, so I think we'll have to end this live stream now. Thank you so much, Miss Iza, and I hope to see you. Thank you, Miss LG. Bye-bye. Bye, everyone. God bless.